Ako si Silas. Narito na ang pagpapatuloy ng kwento ni Dave at Laura. Ano? Totoo ba yan? Ulat na wika ni Kapitan Mauro nang sabihin nila Larry at Cynthia ang natuklasan nila tungkol sa pagtatraidor ni Salome. Oo, Kap. Dinig na dinig namin ni Cynthia pag-uusap ng traidor na babae yun sa aswang na alagad ni Leandro. Di ba, Cynthia? Sagot ni Larry na nilingon naman ang dalaga sa tabi niya. Mabilis na tumango si Cynthia at nagsalita rin. Opo, Kapitan. Nakikipagsabuatan si Salome kay Leandro. Ginamitan niya ng gayuma si Ate Laura kaya bigla na lamang nagiba ang kilos niya at ang nararamdaman niya para kay Kuya Dave. Hindi na itago ni Kapitan Mauro ang nagpupuyos na damdamin. Naisuntok niya ng malakas ang kanang kamao sa dingding. Walang iya ka talaga, Leandro. Lahat talaga ay gagawin mo upang mapasa iyo lahat ng gusto mo. Manang-mana kasama mong traidor. Gigil na wika ng kapitan sa isip. Naaalala niya ang ginawang pagtraidor sa kanya noon ng ama ni Leandro. Gumamit din ito ng makapangyarihang gayuma at kasabwat din ang isa ring mangkukulam upang kunin sa kanya ang pinakamamahal niyang asawa. At isa pa tong si Salome. Hindi ko akalaing magagawa niya kaming pagtaksilan sa lahat ng ipinakita naming kabutihan at ginawa naming pagliligtas ni Dave sa kanyang buhay sa kamay ng mga alagad ni Leandro yun. Hinding-hindi ko ito mapapalampas. Hindi na muna ipinaalam ni na Kapitan Mauro, Larry at Cynthia kina Dave at Laura ang nalaman. Baka kasi magpadalos-dalos na naman si Dave at sugurin si Leandro. Kailangan mag-ingat sila na hindi makarating sa hari ng aswang na alam na nila ang lihim nito at ni Salome. Agad na nagtungo ang tatlo sa kubo kung saan nakatira ang mangkukulam. Hindi naman sila nabigo. Naabutan nila itong nakaluhod sa sahig at umuusal ng panalangin sa wikang Latin. Nagulat pa ito nang makita silang bigla na lang pumasok sa bahay nito na hindi nagpapaalam. Umigil si Salome sa ginagawa at hinarap ang di inaasahang mga bisita. Kapitan, bakit kayo biglang naparito? Ano ang may paglilingkod ko sa inyo? Nauutal na tanong ni Salome. Kahit kinakabahan ay pilit ikinukubli ng mangkukulam ang kaba sa dibdib. Napakalakas ng kutob niya kung bakit nagpunta sa kanyang tirahan sina Kapitan Mauro, Larry at Cynthia. Alam na alam mo kung bakit kami narito, Salome. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Anong kasamaan pa ang pinabalak ni Leandro? Sabihin mo. Hindi na rin napigilan ni Larry ang magsalita. Umamin ka na. Nakikipag-ugnayan ka sa hayop na Leandrong yun. Isa kang traidor. Mabuti na lang at hindi ako nagpabuyo noon kay Dave na diskartehan ka. Hindi ka pala mapagkakatiwalaan. Nagkukubli sa kagandahan mo panlabas sa nakasusulasok mong pagkatao. Bigkas ng binata sa nangangalit na boses. Si Cynthia naman ay tahimik lang ngunit bakas sa mukha ng dalaga ang inis at pagkadismaya. Nanlaki naman ang mga mata ni Salome. Tama ang hinala niya na natuklasan ng mga ito ang pakikipagsabwatan niya kay Leandro. Pero kailangan niya magmaang-maangal. Anong ibig niyo sabihin? Hindi ko kayo maintindihan. Magkaila pa. Nakita ka namin ni Larry na kasama mo yung aswang na alagad ni Leandro. At narinig ko rin ang usapan niyo. Ginamitan mo ng gayuma si Ate Laura upang hindi matuloy ang kasal nila ni Kuya Dave. Aminin mo, may gusto ka kay Kuya Dave, di ba? Kaya ka nakikipagtulungan kay Leandro. Gusto mo siyang makuha, di ba? Sabad ni Cynthia na nawala ang pagiging tahimik. Ang totoo ay kanina pa siya nagkakalaiti sa galit kay Salome. Gusto niya nga itong sugurin at sabunutan dahil sa ginawa nito. Ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na ilapas ang tunay na nararamdaman. Gusto niyang ipaghiganti ang Ate Laura niya. Kumulot naman ng noo ni Salome. Hindi niya inakala na malalaman ni na Cynthia at Larry ang lihim niyang pakikipagkampihan kay Leandro. Gusto niyang sisihin ang sarili kung bakit pa siya nakipagkita sa tauhan ng hari ng mga aswang. Pero wala na siyang magagawa. Bistado na siya. Magkakaila ka pa ba, Salome?
Anong kasalanan namin sa iyo para gawin mo sa amin to? Naging mabuti kami sa iyo nang namatay ang mga magulang niyong magkapatid. Ako na rin ang tumayong ama niyo. Ngunit sa kabila ng seryosong pagtatanong ni Kapitan ay hindi napigilang mapangiti ni Salome. Para sa kanya ay hindi niya pinagsisisihan ang ginawang kataksilan. Pasensyahan na lang tayo, Kapitan. Mas matimbang ang pagnanais kong mapa sa akin ang pinakamamahal kong si Dave kaysa sa pagiging tapat sa inyo at sa buong baryo lihim. Matagal na akong may pagtingin sa kanya. Mula nang dumating siya rito sa ating baryo ay iniibig ko na siya. Nang malaman ko magpapakasal na sila ni Laura ay hindi ako makakapayag na matuloy ang kahibangang iyon. Mabuti na lang at isang araw ay nakita kong aaligid-aligid si Leandro sa ating lugar at doon ako nakakuha ng tiyempo na makausap siya at nakipagsundo ako na tutulungan siyang mabawi ang pinakamamahal mong anak at ako naman ay para tuluyang mapa sa akin ng lalaking pinakamamahal ko. Matalim din ang tingin niya kila Larry at Cynthia. Hindi naman natakot sila Larry at Cynthia sa mabalasik na pagtitig sa kanila ni Salome, sa halip ay hinarap nila ito ng buong tapang. Oh, ba't kanya ka makatingin sa amin? Akala ba'y natatakot kami sa'yo? Isang maling hakbang mo lang. Sigurado ko sa'yo dadaanan ang dugo mo rito. Agad naman tinapik ng palad ni Kapitan Mauro ang balikat ni Larry. Pahiwatig iyon na dapat itong umalma at huwag pairalin ang bugso ng damdamin. Si Cynthia naman ay bahagyang hinawakan ng kaliwang braso ni Larry. Pinipigilan din ng dalaga na kumawala ang matinding emosyong nararamdaman ngayon ng binata. Muli namang napangisi si Salome sa tagpong iyon. Sa isip niya ay sadyang mahihina ang tatlong ito. Hindi siya naniniwala na kaya siyang patayin ng mga ito, lalo na si Kapitan Mauro na alam niyang may mabuting kalooban na siya nitong kahinaan. Kahit na mapas lang niyo ako ay wala na kayong magagawa. Nananalaytay na sa dugo ni Laura ang gayumang ginawa ko. Hindi niyo mapipigilan ang unti-unting pagbaling ng kanyang pagtingin kay Leandro. At sa susunod na kabilugan ng buwan ay magiging ganap na ang pagkahumaling niya sa hari ng mga aswang. Habang buhay niyang sasambahin at pagsisilbihan si Leandro. Maya-maya ay ang laking gulat ni na Kapitan Mauro, Larry at Cynthia nang biglang may kung anong kapangyarihan ang tumama at bumalot sa buong katawan ni Salome. Anong? Ulat ni sampit ni Salome. Unti-unting lumiit ang babaeng mangkukulam. Sa isang iglap ay naging kasing liit siya ng langgam. Natulala at hindi makakilos sina Kapitan Mauro, Larry at Cynthia sa kanilang kinatatayuan. Paano nangyari yun? Manghang tanong ni Larry sa isip. At biglang lumitaw sa kanilang harapan ang isa pang babae. Mas ikinagulat ni Larry nang makita niya ang anyo nito. Dali-daling dinampot ng babae si Salome na walang magawa sa mga sandaling yun at inilagay sa isang maliit na garapon. Diyos ko! Salome version 2.0, ikaw ba yan? Bigkas ni Larry habang kinukusot-kusot ang mga mata. Kamukhang-kamukha kasi ni Salome ang babaeng bigla na lang nagpakita sa kanila. Ang totoo ay kanina pa ito nakikinig sa pag-uusap nila. Nakatikim na naman ng malakas na batok si Larry mula kay Kapitan Mauro. Gunggong ka talaga. Anong pinagsasabi mo dyan? Siya ang kakambal ni Salome, si Soraya. Napangangas si Larry sa sinabi ng kapitan. Bukod sa nagulat siya na may kakambal pala ang babaeng mangkukulam ay ngayon lang niya ito nakita sa kanilang lugar. Tama si Kapitan Mauro, Larry. Siya ang kakambal ni Salome. Hindi kasi siya mahilig makihalubilo sa mga tao. Palagi siyang nakakulong dito sa kanilang kubo dahil sobra siyang mahiyain. Tulad ni Salome, isa rin siyang mahusay na mangkukulam ng baryo lihim na gumagamit ng mahikang itim. Nang biglang magsalita si Soraya. Kanina ko pa ho pinakikinggan ang pagtatalo ninyo at ng aking kapatid at hindi ako sang-ayon sa ginawa niyang iyon sa inyong anak. Kapitan Mauro, kaya ako labis na humihingi ng paumanhin dahil sa kanyang kapangahasan. Ginamitan ko siya ng kapangyarihan para maikulong siya sa garapon upang panandalian siyang hindi makagawa ng kasamaan. Ngunit ang bisa ng aking sumpa ay tatagal lamang ng 3 linggo
at babalik siya sa dati niyang anyo. Kaya kailangan niyo na magmadali upang maputol ang gayumang ibinigay ng aking kapatid kay Laura. Di tulad ni Salome, si Soraya ay hindi maiinggitin sa kapwa. Lumaki itong may mababang loob, sadyang mahiyain lang at hindi mahilig makipag-usap ang dalaga. Kaya nang malaman ito ang mga pinaggagawa ng kambal ay gumawa siya ng paraan upang pigilan ito. Nakahinga naman ng maluwag si Larry. Nakakita ang binata ng panibagong pag-asa. Nakahanap pa sila ng bagong kakampi sa katauhan ni Soraya. Laking tuwa naman ni Kapitan Mauro dahil hindi naging marupok ang kapatid ni Salome. Mas pinili pa nitong gawin ang tama at pumanig sa kabutihan. Ayun oh, may bago kaming katropa laban sa kasamaan ng Leandrong aswang na yon. Welcome to the club, Miss Soraya. Nakabungis-ngis na sabi ni Larry saka inilahad ang isa niyang kamay sa harap nito. Bigla naman siyang siniko sa tagiliran ni Kapitan Mauro at nang lingunin niya ang kapitan ay iningunguso ang katabi nilang si Cynthia na namumula ang muka na tila nagsiselos sa inaasal niya. Nang biglang bumulong si Kapitan Mauro kay Larry. Gago talaga no? Wala ka bang pakiramdam? Napangiti naman si Soraya. Ikaw pala si Larry. Nakakatuwa ka naman. Matagal ko na kayong pinagmamasdan ng kaibigan mong si Dave. Nararamdaman kong mabubuti kayong tao dahil sa ginawa niyong pagtulong noon sa aking kapatid. Kaya gusto ko kayong tulungan. Saka, hindi na rin iba sa akin si Kapitan Mauro at si Laura. Napanulok si Larry sa sinabing iyon ni Soraya na nakakatuwa daw siya. Agad iyon tumatak sa isip niya. Medyo nakaramdam din siya ng konting kilig dahil bukod kay Cynthia ay si Soraya ang ikalawang babae na nagsabi sa kanya noon. Pero nang muli siyang mapalingon kay Cynthia ay nakita niyang nakaismig na ang muso nito. Napaubo siya ng mahina at iniba ang usapan. Soraya, may pag-asa pa bang mawala ang bisa ng gayuma sa katawan ni Laura? Ang sabi kasi ng kakambal mo sa pagsabit ng kabilugan ng buwan ay tuluyan na mahuhumaling si Laura sa Leandrong yun. Sabi ni Larry na biglang naging seryoso ang mukha. Ang totoo ay sinadya niya yun upang malihis ang usapan at upang hindi na makaramdam ng pagkailang si Cynthia. Ay, salamat naman at may maganda ka rin nasabi. Bulong ni Kapitan Mauro na kanina pa pinipigilang matawa. Naging seryoso rin ang mukha ni Soraya. Sandali niyang itinago sa kwarto ang garapon kung saan nakakulong si Salome at maya-maya ay muling lumabas at hinarap sila. Totoo ang sinabi ng kapatid ko na sa pagsapit ng susunod na kabilugan ng buwan ay ang ganap na katuparan ng kanyang sumpang gayuma. Ngunit may paraan pa upang mabali ang sumpa. Nagkatinginan sina Kapitan Mauro, Larry at Cynthia sa sinabi ng kakambal ni Salome. Ano yun, Soraya? Paano maalis sa aking anak ang gayuma? Napatalon si Larry sa sobrang saya nang malamang may pag-asa pa para mawala ang gayuma kay Laura. Yes! Sabi na nga ba at may chance pa ang pagmamahalan ng kaibigan ko at kanyang prinsesa eh. Sa lakas ng boses ni Larry ay sinigawan siya ni Kapitan Mauro. Uy, tumahimik ka nga muna dyan. Ang ingay mo. Sige, Soraya. Anong paraan na sinasabi mo? Ang tanging paraan upang mawala ang gayuma kay Laura ay ang makipagniig siya sa lalaking mortal. Doon lang mapuputol ang sumpa ng aking kakambal. Kulat na nagkatinginan sina Kapitan Mauro, Larry at Cynthia sa isa't isa. Samantala, kanina pa hinahanap ni Dave ang kaibigan si Larry, si Cynthia at ang kanyang future father-in-law na si Kapitan Mauro. Teka, father-in-law? Matutuloy pa ba ang pag-iisang dibdib nila Laura at Dave? Saan ba nagpunta ang biyenan ko? Si Kap pala. Pati ang kaibigan ko Torpe at si Cynthia nawawala. Nakunot ang noong tanong ni Dave sa sarili habang nagkakamot ng ulo. Tuwing umaga kasi ay palagi niyang nakikitang nagsisibak ng kahoy ang kapitan sa labas ng bahay nito kaya nagtataka siya kung bakit ngayon lang na hindi niya ito makita. Ang kaibigang si Larry at Cynthia naman ay araw-araw niyang nakikita na nagkakape sa ilalim ng malaking puno sa tapat ng kanilang tinitirhan. Ngayon ay hindi niya rin mahagilap ang mga ito. Naisip niya magtanong kay Laura kaya nagtungo siya sa bahay ng mag-ama.
Kahit nagdadalawang isip siyang kausapin ito dahil sa kakaiba nitong ikinikilos mula ng maengkwentro ang isang aswang ay minabuti niyang puntahan ito. Nang madatnan niya ang babaeng kanyang pinakaiibig ay himbing na himbing pa rin ito sa pagtulog ngunit pinagpapawisan siya ng malapot. Dahil nakalihis ang suot nitong damit pantulog kaya litaw na litaw ang makinis nitong mga hita. Biglang napalunok si Dave sa tanawing iyon. Ang ganda talaga at sexy ng mahal ko. Nakakapanghina ng tuhod at nakakapanggigil. Wika pa ni Dave sa sarili at may kung anong kapilyuhan siyang naiisip sabay na pangisip. Napakapilyo talaga ni Dave. Ako si Silas. Samahan niyo kami ulit sa episode 6 ng Dagit sa Baryo ng mga Aswang Season 2 sa susunod na linggo.